Alam niyo ba, sa mga nagdaang mga araw no, o linggo, marami po tayong narinig na nangyayari sa mundo. Ayun po yung nagkaroon po ng earthquake, yung lindol na nagmula sa Russia, 8 point something ata, di ba? And then nagkaroon po ng warning na sinatawag na tsunami, na-include po ang Pilipinas doon, ang Japan. So ang dami pong chaos na nangyari. At may mga bagyo rin dumating. When we were in the Philippines, ang lakas po ng hataw ng ulan at ng bagyo. Habang naman sa Japan ay ang init-init. Grabe po. Advice po, don't go to Japan in month of July. Napakainit po. Mas mainit pa din sa Cayman. So, dahil doon, at samahan mo pa na tinatawag na personal problem. Meron ng dulubyo ba yung tawag doon? Tapos meron, mga disaster. At meron pang ito ngayon, sasamahan pa na tinatawag na personal problem, yung pagod na personal din, at sa iba pang mga sitwasyon ng buhay, kasama na lahat yun. Minsan, nakakalito na po ang mundo. At nakakapagod na rin minsan ang mundo. Amen? Ang dami nangyayari. Recently, may nabaltaan ako na isa sa kapatiran, meron na naman pong nagpipigati sa panahon ngayon. Kasi po, yung kanyang kapatid ata ay namatay. So, yung mga ganun mga bagay, hindi natin mahawakan, no? Hindi natin ma-secure. Pero sa panahon ito, kailangan natin tinatawag na protection. Amen? We need the protection sa buhay natin upang maging secure tayo sa ating buhay. Kasi sa totoo lang, walang katiyakan ang mundong ito. Amen? You made a plan, gagawa ka ng isang plano, but sometimes, hindi natutuloy yung plano mo. Minsan meron kang magandang gustong gawin, eto na, malapit na. All of the sudden, hindi siya darating. Yung mga nais mong dumating. Kailangan natin ng security sa ating buhay, o tinatawag na covering. At kay God lamang natin makakamtan ang tinatawag na covering na ito. Amen? Kaya, meron nga invitation si Jesus sa atin. Ito sinabi niya sa Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all of you who are tired. You are like people who have worked for a long time. You are like people who have carried heavy things. Come to me, if you do that, you will find a place to rest. So it is an invitation. Kasi inihikayat tayo ni Lord, ni Jesus, na lumapit sa Kanya. Kung ikay pagod na, kung ikay marami na nararanasan sa buhay mo na hindi mo na kaya kontrolin, sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. Jesus' invitation sa mga nabibigatan at pagod na. Pag tumugon sa panyayang ito, makakasumpong ka na tinatawag na ginhawa. Amen? Pag ikay tumugon kay Jesus sa kanyang invitation, you will find rest. You will find na magiging maginhawa ang iyong buhay. Sinasabi rin ni Jesus, dalhin mo sa akin ang iyong takot. Ngayon, kagaya nun, yung tsunami yan, di ba? Marami na takot. Yung sinasabi na, ito na, end of the world na. Sabi na, ito na yung big one, sabi gano'n. Kasunod na ang big one sa Pilipinas. So marami na takot. Even us, natakot din tayo. Siyempre, hindi natin alam kung ano kasing kahinatnan. Yung tinatawag ng pangamba natin sa buhay. May mga pangamba tayo sa buhay. At mga alalahanin. At sabi niya gano'n, lumapit ka sa akin, I will give you rest. So Jesus is all we need in times of this. Sa panahon na ganito ang nangyayari sa buhay natin, kailangan natin si Jesus. Sabi niya, if you're tired, worn out, wala na, pagod na, or carry the weight of the world, sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. Pagagaanin ko ang iyong pakiramdam. Aayusin ko ang iyong buhay. Bibigyan kanya ng kapayapaan para sa iyong mga kaluluwa. Lakas para sa iyong journey sa buhay na ito. Yung parang hindi ka na makamove on. Hindi mo na kaya humakbang pa, pero sabi ni Lord, come to me. Sabi niya, I will come with you along the way of your journey in life. At sabi niya ganun, bibigyan kita ng kapahingahan na hinahanap ng iyong puso. Kapatid, sa umagang ito, tignan muna natin what is God's covering. Sa buong month of August, you will hear about God's covering. Ibig sabihin nun, you will hear God's guidance, God's loving care sa ating mga buhay. Tingnan natin, what is covering? God's covering, ano ba yan? Unang-una, ito yung pinakamagandang pagpapala, spiritual, na ino-offer sa atin ng Diyos to give us strength.
and comfort in our journey sa ating buhay. The great blessing of spiritual protection. Ang covering po ay isang proteksyon ng Diyos sa atin. Binibigyan niya ito para tayo palakasin upang sa ganun tayo pa ay makapag-move on. Pangalawa, God's covering. The nurturing embrace that He provides to those who are in a relationship with Him. Pag ikaw ay mayroong relasyon kay Lord, ang gagawin niya, aalagaan ka niya. Ino-nurture ka niya. Pakakainin ka niya. Aarugain ka niya. I-embrace ka niya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang power, pag ikaw ay mayroong relasyon kay Lord. Amen? Pangatlo, a shield against spiritual harm. Ito ay yung sangganan o sa yung panangga sa anumang mga spiritual harm na mangyayari sa atin. Remember this, as a Christian, we don't fight against flesh and blood. We are fighting against the principalities of the air. Tayo ay lumalaban sa spiritual. Kaya ang gagawin ng Lord, He will give us a shield. Bibigyan kanya ng panangga against spiritual harm, allowing to experience His active and caring protection. Upang sa ganun maranasan mo yung kanyang proteksyon. Yung kanyang palaging nandiyan sa iyo, yung kanyang proteksyon. Kaya kapatid, ang konseptong ito, na tinatawag na covering ng Lord, o yung embrace ng Lord, ay lagi po siya nalilink sa tinatawag na Psalms chapter 91. Amen? So, sa Psalms chapter 91, verses 1 to 2, ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. And I want you to be listened because you are part of it. Ito'y para sa iyo at para sa akin din. Kung saan dito inilarawan si Lord bilang isang tinatawag na mother hen. O tinatawag na isang mother chicken si Lord. Ang kanyang ginagawa ay, ano ba usually ginagawa ng chicken? Ng mother chicken? O yung hen? Di ba usually, protektahan niya. No? He uses her feathers to protect the chicks. Di ba? Ganun ginagawa niya. Pinoprotektahan niya ng kanyang feather. At nagbibigay siya ng proteksyon sa ilalim ng kanyang mga pakpak. So yung pong Psalms chapter 91 is all about the covering and the protection of God in our lives. Sige, buksan natin ating Bible sa Psalms chapter 91, verses 1 to 2. If you don't have a Bible with you, meron po tayo dito sa ating screen. Sabi doon, He who dwells, pag sinabing dwells, lives, o yung naninirahan, naninirahan in the shelter. Pag sinabing shelter, safe place. O di ba, pagka merong bagyo dito sa atin, merong tinatawag na hurricane, sabihin nila, yung shelter ng government ay bukas na. Ibig sabihin yan, when you go to that shelter, you are secured. Kasi why? Pinalakas yung building, inayos yung building, upang sa ganon, ikaw yung maging protektado during the hurricane na dumaan. So yan po, shelter, ang tawag dyan ay safe place. Of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge. Pag sinabing refuge, protection. Si Lord ang iyong protection. And my fortress. Tiyatawag siya yung tower mo, siya yung castle mo. Pag sinabing tower, no one can go to that place because nakikita kagad kayo sa tower. You are protected with the castle. There is mga pader na nakapaligid sa iyo to protect you. So that is the fortress. My God in whom I trust. Sabi sa Bible. King David wrote this passage. Ang mga verses na ito ay isang invitation. Hindi ba napansin? Iniimbitahan tayo diyan. Sabi niya, He who dwells, ang sino man na mananahan doon sa safe place na binibigay ng the Most High, which is God, will rest in the shadow of the Almighty. So it is an invitation. It is an invitation, isang bukas na pinto for the greatest security na hinahanap ng isang tao. If you want to find security, here's God is doing right now. He inviting you to come to Him. Amen? Isa rin tong deklarasyon. Kung naiintindihan mo, ang katotohanan nito ay mababago ang iyong buong paraan ng pamumuhay. Mababago ang iyong pananaw sa buhay. If you are going to seriously study these words, mababago ang iyong pamumuhay. To dwell, ibig sabihin nun is not to visit. Hindi lamang parang bumisita ka lang kay Lord. Pag sinabing dwell, ikay naninirahan, nananahan sa lugar na yon.
So, to dwell is not to visit. Hindi dumaan, kundi naninirahan sa isang lugar. Amen? Ito ay isang personal choice o tinatawag na act of will. It is your personal choice if you want to dwell in the house of the Lord. If you want to dwell in the presence of the Lord. Kasi why? Maraming tao tumatawag sa Diyos. Everyone. Lahat naman tayo may problema. Amen? Lahat tayo may mga pangailangan. Every one of us is asking something from the Lord. Tumatawag tayo sa Diyos sa panahon ng kagipitan. But the problem, they do not dwell with Him. Maraming tumatawag, pero hindi nagdidwell kay Lord. Ano nangyayari? Humahakbang sila sa presensya ni Lord kapag sila ay may problema. Alam mo, parang lalapit lang kay Lord pag may problem. Lalapit lang kay Lord pagka hindi na kaya. Lalapit kay Lord pag may sakit na. As binigyan na ng taning ang buhay, lalapit na kay Lord. Sila ay yung tatawag na humahakbang lamang sa presensya. At kapag sila ay may problema, lalapit kay Lord. Ngunit kapag maayos na, ang mga bagay ay lumalayo sila. Remember this, dwelling is not just visiting. Dwelling ay yung maninirahan ka doon sa presence ng Lord. The promise of this verse is not for the visitor. Sa totoo lang. If you think that you come here just to visit God, this promise is not for you. Ito ay para sa mga taong pinili na manatili at sumunod kay Lord. This is not about Sunday morning relationship with God. Hindi lamang yan dahil umatin ka ng Sunday morning, you are Christian. Hindi lamang pumunta ka ng Sunday morning, you are worshiping the Lord, you know the Lord. Hindi lamang pumunta ka ng Sunday morning at alam mo na kilala mo na si Lord. Hindi ganoon. Hindi po ito, ang relasyon ito, na kagaya lamang ng isang Sunday service. Na tuwing Sunday, you're Christian. Pagdating ng Monday to Saturday, you're Ian. Nawala ng Christ, no? Naging Ian ka na. Ian ka dito, Ian ka doon. Di ba? Ito ay isang buhay na konektado sa kanyang presensya. That nothing in this world can shake it. Pag ikay nanahan kay Lord. Saan daw tayo pwedeng mag-dwell? Sabi doon, sabi sa verse na yan, sabi ganoon, saan? The Most High, shelter, safe place for the Most High, will rest in the shadow of the Almighty. In the secret place of the Most High. Doon po tayo magdidwell. The secret place is not a physical location. Hindi po siya isang physical na location. Ito ang lugar kung saan nakikipagtagpo, nagmi-meet ang iyong puso kay Lord. And that is the secret place. Amen? Kung saan ang puso mo, minimit mo si Lord. Ang secret place ay kung saan nawawala yung mga distraction sa buhay at nagiging malinaw ang boses ni Lord. Kasi while you are in His hiding place, you are seriously dwelling in His presence. You are seriously dwelling in the safe place of God. That's why sometimes, pagka nandoon ka na, you will hear the voice of God. Sino dito yung gusto niya marinig ang boses ng Diyos? Amen? So, simple. You have to go to the shelter. You have to go to the safe place where God offers to us. Kung saan ino-offer ng Lord sa atin. Ang secret place ay tinatawag na dito nawawala ang takot. Pag ikay nasa shelter of the Lord, nasa secret place ng Lord, ang takot nawawala. Alam niyo ba ang takot ng ginagamit ng kaaway upang ikay hindi maniwala kay Lord? In order for you, yung faith mo ay mawala, tatakutin ka ng kaaway. Kasi pag takot ka na, ano ba ginagawa ng isang takot na tao? Di ba hindi niya alam yung kanyang ginagawa? Sometimes nangyayari, na-steady na lang siya, kung sa bagay sana parang na-freeze. Di ba? Hindi na alam kung yung iniisip, kung yung ginagawa. So, dito, pag ikay nasa presence ng Lord, nasa safe place ng Lord, ang takot ay nawawala. Kung saan ang anxiety ay natutunaw. Yung balisa sa buhay, meron akong anxiety ngayon. Nawawala yan sa presence ng Lord. Amen? Kung saan ang kapayapaan ay nagte-take over sa buhay mo. Ayan ang secret place ng Lord. Ang secret place ay isang shelter. Pag ikay nasa shelter, you are safe. Kapag ang storm of life ay dumating sa buhay mo,
Kapag ang storm na yan dumating sa iyo at ang mundo ay sa paligid may parabang magulo na. Ang gulo-gulo na ng mundo. Kapag ikaw ay nasa secret place, ikay manatiling unshaken. Yung iba nagkakagulo na pero ikaw at peace. Kasi alam mo kasama mo si Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat kasama mo si Lord. Upang sa ganon, sabi mo, ang takot ay mawala, ang kapayapaan na maghari. Yan. At kapag naninirahan naman sa iyo ang secret place, ang pangako ay mananatili na ikaw ay nasa under the shadow of Almighty. Ano sabi? Will rest. Pag sinabing rest, mananahan, magpapahinga sa shadow of the Almighty. Ang shadow, paano ba ang shadow? Ano ba yung, tatagal ng anino, di ba? Paano ba ang nangyayari sa anino? Ang shadow, kapag ikay nakatayo sa harap ng liwanag. Tama? Pag ikay nakaharap sa isang liwanag, meron pong shadow yan. Tama ba? Ayun po ang shadow ang tinatawag. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa ilalim ng anino ng Diyos, if you are under the shadow of Almighty God, siya ay dapat nakatayo sa pagitan mo at ng anumang darating laban sa iyo. Amen? Kasi siya yung nagiging protekta mo. He will become your shadow of the Almighty. Kaya lahat ng lalaban sa iyo, lahat ng gagawin ng kaaway pamunta sa iyo, ay dadaan muna sa shadow ni Lord. At ikay kanyang protektahan. Ang kanyang presensya ay nagsishield sa iyo. Siya rin ang nagko-cover sa iyo sa manamang atake ng kaaway sa buhay mo. Amen po ba? Alam nyo, even though you are in the shadow of the Almighty, ang gagawin ng kaaway, susubukan ka pa rin niya. Susubukan niya pa rin niyang mag-penetrate. Susubukan niya pa rin niyang makapasok sa iyo. Pero dahil sa presence ng Lord, yung kino-cover niya, hindi makakapasok ang kaaway. Kaya nga, if you are in the shelter, in the safe place of God, meron pong peace, may kapayapaan. Kasi the enemy cannot penetrate. Kasi ang presence ng Lord ay ang kapal para sa iyo. Ginagabayan ka ng presensya ng Diyos. Kapag nanatili ka sa ilalim ni Lord, ang kanyang anino, ikaw ay nakatago sa pinakaligtas na lugar. Kaya aim this is an invitation from the Lord. Seryosohin mo yung gusto mong iparating ng Diyos. So, ang marami ngayon, they want only the benefits of God's protection. Karamihan naman ganun because of their busy life. Gusto na, it's okay for me, makuha ko na yung benepisyo ng protection ni Lord. Pero, ayaw nilang manatili sa tinatawag na presence of God. And they didn't know that if you're in the presence of the Lord, the blessing is there. Amen? Pag ikay nagdidwell kay Lord, ang kanyang blessings ay nasa iyo rin. Alam niyo ba ang pinakaligtas na lugar na maaari mong marating ay wala sa likod ng pinto na nakasara. Sometimes we are secure if we are inside our house, right? Pagka nakalock na yung double lock, triple lock, alam mo, safe ka na. Pero hindi yon. Hindi rin yung financial na seguridad ang makakapag-secure sa iyo. Ang pinaka-importante ay ang presensya ng Lord, doon mo lamang makukuha ang tinatawag na security. Amen? In the presence of God, you are secured. Hindi ang financial. Ang financial, minsan bumabagsak di ba? Di ba? Minsan, ang ganda-ganda ng economy, all of a sudden, bilang babagsak ang economy. Pero kay Lord, ang presence niya, ibang klase, no? Walang tinatawag na recession. Lagi na lang pataas ng panaal. Penetration. Amen? When you dwell in the secret place, nawawalan takot sa buhay mo. Ang naghahari ngayon ay pananampalataya. Amen? Naintindihan ba natin? Lumalakad ka na merong kumpiyansa sa buhay. When you are in the shadow, if you are in the safe place, you are in the shelter of God. Na alam mo na anuman dumating sa buhay mo, whatever it is, anumang problema, pag ikaw ay nasa ilalim ng anino ng Diyos, na makapangyarihan ng Diyos, walang sino man makapag-penetrate at kayang talunin ang anak ng Diyos. Naniniwala tayo na si Lord ang kailangan natin. Amen? Siya ang ating tanggulan sa ating buhay. Kaya marapat lang na siya ay pagkatiwalaan natin. Always trust the Lord. Kapag dumating ang mga pagsubok, takot, tukso sa buhay natin, we all need a resting place.
Kailangan mo na isang pahingahan na isang lugar, a hiding place na tinatawag, o yung secure place sa buhay natin. Nilinaw ng psalmist, o yung tinatawag na sumulat ng Psalms 91, na si God ang refuge of rest. Siya talaga yung tinatawag na tanggulan. Siya mismo talaga yung lugar na kung saan pwede tayo magpahinga. 3 words na dapat tandaan. May 3 words na binanggit dyan. Anong binanggit dyan? Refuge, fortress, and trust. A shelter, binanggit yung shelter pala. Shelter, refuge, and fortress. Ano ba mga meaning to sa Hebrew? Tingnan natin para wala natin maunawaan. Bakit binanggit yung mga word na yan? Tingnan natin. The Hebrew word shelter means a place to hide from your enemies. Pag sinabing shelter, ito yung isang lugar kung saan pwede ka magtago mula sa iyong mga kaaway. Amen? That is the shelter. Ang refuge naman ay, ibig sabihin, a place to run for safety. Ito may lugar kung saan pwede kang tumakbo para kay maligtas. At pangatlo, ang fortress. Ang fortress means the one who keeps me. Alam mo na merong mag-iingat sa'yo. So, ito pong words na ito, binanggit doon, grabe. No, nakita mo na kagad, uy, grabe si Lord. Siya ang aking shelter, sa aking refuge, siya rin ang aking fortress. Natagpuan ng psalmist kay God na isang hiding place. Nakita niya that God is a hiding place, a safe place, a resting place mula sa mga troubles, temptation, and terror of this world. Nakita niya lahat yun. When life hits hard, this verse is a shield that reminds sa ating mga buhay. Pag ikaw naman talagang grabe na yung ginawa ng buhay sa'yo, kung sa bagay sa lumagpak ka na, tatandaan mo, you are not alone because God is your shelter. You are not abandoned because He is your refuge. You are not defenseless because He is your fortress. Kapatid, sa panahon na akala mo wala ng pag-asa, kay Lord meron pa. Amen? May covering sa iyo, sa iyong buhay, ito yung tinatawag na isang banal na protection that cannot be shaken. Kaya nga sabi sa Book of Romans, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, sino pang pwedeng lumaban sa atin? No matter how broken you feel, there is a place of safety. Yung sirang-sira ka na pagod ka na, mayroon pa rin place of safety. A place of healing, na kaya kang gamutin ng Diyos. Kayang anuin ng Lord yung mend, yung iyong broken-hearted na yan. Kung ikaw may mayroong problema, kaya kang tulungan ng Diyos. A place where you can rest. Pagod na eh. Kung ang mundong ito ay iniwang kang sugatan, but in the presence of Almighty, you are covered. Amen? Sometimes marinig mo, hindi patas sa mundo. Hindi maganda ang takbo ng mundo. Pero kay Lord, covered ka ni Lord. The psalmist used for different names for God in just one sentence. Ginawa po ng psalmist, naglagay siya ng 4 na pangalan ng Diyos. Para tayo tulungan na maintindihan natin about who God is at what He represent. Ano ba talaga represent ng Lord? May 4 na pangalan binigay diyan. Unang-unang binigay na pangalan, the Most High. Ang tawag po dito ay Elyon. Pagka sinabing the Most High, it means possession. Grabe, no? Si Lord ang possession. Ang ibig sabihin, si God ang may-ari na lahat kasi He possesses everything. In heaven and on earth, our God owns it all, for He created it all. Siya ang may likha na lahat. Binanggit din doon sa verse na yon, the Almighty. Pag sinabing Almighty, siya yung ating Shaddai. Amen? Maybe you're familiar with the word El Shaddai. Ang ibig sabihin po niyan ay provision. Siya po yung nagsusupply ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin. God is the one that supplies all our needs. Grabe, no? Sa sentence na yon, binanggit ang 4 na pangalan ng Diyos. Ibig sabihin nun that He is our strong tower. Pangatlo, the Lord. Ang ibig sabihin po niyan ay Jehovah, meaning promise. Amen? The Most High, Elyon, means possession. The Almighty, Shaddai, means provision. The Lord, Jehovah, means promise.
The greatest Hebrew name for God is Jehovah. Amen? Ito pa yung pinaka-greatest name. Kasi why? Ang walang hanggan, ang hindi nababago, at hindi nagbabago ang Diyos. Ang ibig sabihin ng Jehovah. The great I am. When he spoke to Moses during that time, sabi niya ganoon, Lord, ano sasabihin ko sa kanila ng pangalan mo? Sabi mo, I am. And until now, the Lord said, I am. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. And until now, the word I am is still living in our life. Amen? Because Jesus is our God. The great I am was promised to care for His people. Diba? Nung nagpakita siya kay Moses, sabi niya ganoon, I will rescue my people from the hands of the Egyptian. And Lord, pag nagtanong sila, anong pangalan ibibigay namin? Sabi mo, I am. Meaning, Jehovah. And the last name na binanggit doon, my God. May word na binanggit na my God. Ang my God ay Elohim. Ang meaning doon ay power. Kapangyarihan. Makapangyarihan si God in everything. Kayang bumago ng sitwasyon ng buhay. Ano man situation mo ngayon, kaya niyang baguhin. Kaya yung apat na yan, binanggit doon, ang ating Diyos ay God of possession, ang ating Diyos ay God of provision, ang ating Diyos ay God of promise, and the last one, ang ating Diyos ay God of power. Pwede ba natin palapakan si Lord? Tingnan natin yung image na binuo ng psalmist. Para ikaw mismo maintindihan mo, grabe pa talaga si Lord. Pag sinabi pa lang, dwell in His presence, in the shelter of His presence, doon sa shadow of God Almighty, grabe pala yun. Kita mo binuo ng psalmist. Look at the image that psalmist has just described the names of God. Binanggit doon, Elyon, Shaddai, Jehovah, and Elohim. Ang ibig sabihin ng the God of possession, the God of provision, the God of promise, and the God of power. Pag sinabing possession, siya ang nagsusupply ng pangangailangan mo. Pag sinabing provision, ganun din, binibigyan pangangailangan mo. Ang promise niya, the Lord, when He said it, He will do it. Pag may pangakong binitawan ng Diyos sa iyo, gagawin ng Diyos yun. Amen? Therefore, ang ating Diyos ay ating shelter of strength. Siya yung ating tinatawag na hiding place. A secret place, si Lord. A refuge of rest. Siya yung ating lugar na pwede tayo magpahinga. A fortress of peace. May kapayapaan sa kay Lord. Kung saan maaari kang magpahinga. Pagod ka na, pahinga ka kay Lord. May kanta nga si Bishop, diba? Relax. Trust in the Lord. Mag-relax ka at magtiwala ka lang kay Lord. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Pag-asa mula sa mga takot sa buhay. Ayan lang naman ang kayang gawin ng kaaway, takutin ka. Pero sa presence ng Lord, tinutunaw ang takot. Ano lumalabas? Faith. Sa ating mga Kristiyano. Pero kailangan, kapatid, may gawin tayo para mabuksan natin tinatawag na pinto ng God's covering. May gagawin din tayo, of course. Binanggit din po sa verse. Important steps to open the door to God's protection. Napaka-importante mga bagay na dapat natin gawin para mabuksan natin tinatawag na God's protection. Unang-una, sabi sa verse na ito, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Binanggit po dyan ang ating dapat gawin. Unang-una natin dapat gawin. 3 words that are the keys which unlock the door to refuge of rest. Unang-una, binanggit doon, dwell. Pag sinabing dwell, lumalapit ka. Tumitira ka kay Lord. Hindi ka lamang bumibisita kay Lord, kundi tumitira ka kay Lord. Pag sinabing dwell, yung mga, sabi doon sa may James 4:8, come near to God and He will come near to you. So, ibig sabihin noon, ang dapat mong gawin ay manahan ka o manirahan ka sa presence ng Lord. Sabi mo sa katabi mo kapatid, manahan ka sa presensya ni Lord. Ang linaw, sabi ni James, lumapit ka kay Lord at siya'y lalapit sa iyo.
Sabi ng Lord, no? Hindi si Lord na lalapit sa iyo para kay lumapit, kundi ikaw ang dapat lumapit kay Lord at siya'y lalapit sa iyo. Alam nyo, ang dwelling, ito yung tinatawag na mga physical, emotional, spiritual, mentally, ilagay lahat yun sa presensya ni Lord. Ano man yung nararamdaman mo, ano man yung bigat ng kalooban mo, manirahan ka kay Lord. It will require focus as a Christian. It will require faith. Kailangan may pananampalataya at nag-require din siya na tinatawag na follow. Sumunod tayo kay Lord. Kapatid, ang demand dito ay 3. May 3 demand si Lord. Ano ba yung mga demand na yan? Unang-unang demand niya ay time in God's Word. Magkaroon ka ng oras kay Lord. Pag sinabing time in God's Word, give God the opportunity to speak to your heart. Bigyan mo ng opportunity sa Lord na mangusap sa iyong mga puso. Ano ibig sabihin? Magbasa ng Bible. Simple word. Amen? Hayaan mo siyang kausapin ka, heart to heart. Alam mo, ang ganda na, no? Pag kinakausap ka ng Diyos, puso sa puso, sa magitan ng kanyang mga word. Pangalawa, time in prayer. Pag sinabing time in prayer, give yourself the opportunity to speak with God. Dito naman, bigyan mo ng opportunity sa sarili mo, nakausapin mo naman si Lord. Siya dito ang kumausap kay Lord sa umagang ito. Amen. No? Ibig sabihin na nag-pray ka. At nangusap si Lord sa puso mo nung binasa mo yung kanyang word. Pangatlo, time in worship. Ano yun, time of worship? Adoration. Admiration. Ina-admire mo si Lord. Appreciation sa lahat ng ginawa ng Diyos. This Sunday, ngayong umaga ito, dito ka, wino-worship mo si Lord. Ang tawag po dyan ay corporate worship. Lahat ng anak ng Diyos ay nagsama-sama at wino-worship si Lord. Kaya sabi sa Book of Hebrew, di ba? Sabi ko na huwag natin kakalimutan ang mga ganitong pagtitipon. Sabi niya gano'n, na mag-worship tayo kay Lord. So 3 things na dinidemand. Kapatid, gawin mo yan sa buhay mo, and you will experience the move of God in your life. Na-experience mo yung kanyang tinatawag na pag-iingat sa iyong buhay. Draw near to God. Remain, dwell, and abide in His presence. For it is there you will find His rest. Lumapit ka kay Lord. Mag-remain ka lang, mag-dwell ka lang kay Lord. Mag-abide ka lang kay Lord sa kanyang presensya. Kasi doon, mararanasan mo ang kanyang kapayapaan. Another step to open the door to God's protection. 3 lang naman ito. Pangalawa, ay tinatawag na rest. Binanggit po yan sa Bible. Kaninang binasa natin. To experience God's rest, we must take several important steps. Para maranasan mo to, ay merong step tayong gagawin. Pag sinabing rest, kailangan marunong kang mag-relax. Amen? Refresh. Revive. Renew. And restore ang buhay mo. Ang takbo ng buhay sa panahon ito ay napakabilis. Tama? Ang facing, grabe, no? Ngayon, mayaman ka ngayon. Tapos, sa accounting, pagkakamali lang, pwedeng bumagsak ang iyong kayamanan. Ang bilis ng pacing, palagi may bagong nangyayari. Laging meron trending. Meron laging bagong ganito paraan para yumaman ka. Di ba? Ang bilis-bilis. Very competitive ang panahon natin ngayon. 21st century. Pag ikay mabagal-bagal, mapapag-iwanan ka. Natunay naman talaga nakakapagod, sa totoo lang. Kasi nga, life is so very competitive. Therefore, kailangan mo naman na tinatawag na kapahingahan. Amen? At kay Lord mo lamang mararanasan to. Marami mga mayayaman na yumaman na mga tao, at all of a sudden they died because of young age. Ibig sabihin noon, hindi na binigyan ng pahingin kanilang mga sarili. Marami mga content creator na hindi natutulog, and all of a sudden nagkasakit. Kinakain na lamang pala nila yung mga hindi healthy food, and all of a sudden nagkaroon ng mga cancer, namamatay na maaga. Alam niyo ba, ang pahinga ay ito'y idea ng Diyos sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, mga kapatid, pahinga-pahinga rin minsan. Bakit ko nasabi yan, ha?
Because even God, kasi maski si Lord, nag-rest siya, ha? Sa version, Genesis chapter 2, verse 2. After God finished creating the world, He rested. Nagpahinga rin ng Diyos. And then, Exodus chapter 16, verse 23 to 25, itinalagay rin ng Diyos ang isang araw ng pahinga para sa kanyang mga tao. Kaya nga ang trabaho ngayon, di ba, 5 days lang, tama ba? O 6 days. Kala ko kasi may sasabi, 8 days, pastor. Ang pahinga, ito po ay ibinigay din ng Diyos talaga. Sabi niya, kailangan talaga magpahinga. Kasi even Him, He rested. Psalm 62 verse 1, David says that God is His rest. Nagpahinga rin si David. Kaya ang rest was God's idea. Dapat relax din. Sabi mo, rest kapatid. Mag-relax ka. Mag-refresh ka. Mag-revive ka. Mag-renew ka. At mag-restore ka rin paminsan-minsan. Si Joshua, nung narating na yung tinatawag na Promised Land o Land of Canaan, tinawag niya ang lugar na yun na resting place. Resting place, tinawag niya. At si Lord mismo rin, sinabi niya gano'n, I will give you rest. Kita niya, yung panahon ni Joshua, before they reach the Promised Land, ay ito po ay ibinigay muna kay Moses. But they took 40 years before they reached the Promised Land. Kaya nung narating na yung Promised Land, sabi ni Joshua, sa wakas, ito na ang ating resting place. Nagpahinga rin sila. At si Lord mismo, sinabi niya na, I will give you rest. Kasi napapagod ang tao. So ngayon, to experience God's rest, we must take several important steps. Number 1, calm down. Sabi mo sa katabi mo, kalma-kalma ka rin. Hindi mauubos ang pera. Sabi mo, hindi mauubos ang pera. Calm down. Ibig sabihin nun, emotionally. You have to calm down emotionally. Huh? To experience God's rest, we must take several important steps. Calm down. Ibig sabihin, emotionally, mag-calm down ka rin. Place all your anxieties and worries in Jesus' hands. Ilagay mo yung mga pagkabalisa, pag-alala mo sa kamay ni Jesus. Kasi why? Because He cares for you. 1 Peter 5:7. Place all your anxieties and worries in Jesus' hands, for He cares for you. Ulitin mo sa katabi mo, calm down lang. Hindi ka lang, calm. Yung anak ko ano pa rin may jet lag pa rin May jet lag pa rin Hindi ka lang, kundi calm. Calm down yan, Hindi nyo rin napansin, Pangalawa, to experience God's rest, pangalawa mo dapat gawin, slow down. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hinay-hinay lang. Yan, slow down. Slow down physically, no? Huwag natin pagurin ang sarili natin. Kasi ano sabi sa Bible, God will provide you with everything you need, daily. Lahat ng pangailangan mo araw-araw ay kayang provide ng Lord if you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. Amen. Huwag po natin kainin ang oras para kay Lord. Maglaan tayo ng oras ng araw kay Lord. And usually, ang ating pong oras kay Lord ay Sunday. Amen? Ilaan po natin kay Lord yan. Gawin mo kasi ikay naniniwala na kayang i-provide ng Lord lahat ng iyong pangailangan. Matthew chapter 6, verse 33. And make the kingdom of God your primary concern, and all your needs will be provided. Amen. Pangatlo ay settle down. Ayaw ata. Pangatlo ay settle down. Sabihin mo nga, umayos ka. Sabi mo.
mag-settle ka, umayos ka naman, no? Umayos tayo, ha? Ayos ka. Mentally, ha? Mentally dapat maayos. You will maintain perfect peace for all who trust in you with thought focuses on you. Kailangan mo lamang, i-focus mo lamang iyong pag-iisip nakatuon kay Lord. Amen? Nakatuon lamang to, kaya umayos tayo. Huwag tayo mag-overthink. Kasi kaya i-supply ng Lord. You will maintain perfect peace, yung tunay na kapayapaan. For all who trust in you. Lahat na nagtitiwala kay Lord. All you have to do is trust in God. With thoughts focused on you. Pag pinofocus natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Another step to open the door of God's protection, last one, ay tinatawag na trust. Binanggit doon yung word na trust. Diba? Doon sa may, Psalms 91. Trust. Pag sinabing trust, it is a confidence. Meron kang kumpiyansa. Or you have faith. Ika'y naniniwala, may pananampalataya ka, at meron kang pag-asa kay Lord pag sinabing trust. Pag ika'y nagtitiwala kay Lord. Ang trust kasi ay ganito. Trust is a fundamental and essential component of a relationship with God. Alam niyo ba, ang tiwala ay ito isang napakahalagang na kailangan natin. Ito'y bahagi ng ating relasyon kay Lord. Kasi kung hindi ka nagtitiwala kay Lord, kung hindi ka niniwala kay Lord, ay bakit mo binibigay kay Lord ang lahat? Ibig sabihin nun, meron kang nagtitiwala ka sa Kanya, napakahalaga ito na kailangan natin para sa ating relasyon kay Lord. Ang pagtitiwala, pananampalataya at pag-asa ay ito po ang ating vehicle sa ating relasyon kay Lord. Amen? Kaya ka nasa church kasi kayo naniniwala na kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya ka nasa church, umatin ka ng church kasi naniniwala na mayroong pag-asa kay Lord. It is also a vehicle to His rest. Sabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Kita nyo ha? Lahat daw na titiwala kay Lord, ng buong puso sa Kanya, ng buong kanilang pangunawa, na lahat ng kanilang ginagawa, i-acknowledge mo si Lord, and He will make your path straight. Gagawin ng Lord, dediretsuhin niya ang journey ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, matuto tayong magtiwala kay Lord ng buong puso. Hallelujah. Ang sabi dito, our God is the God of possession. Amen? Our God is a God of provision. Our God is a God of promise. And our God is a God of power. Therefore, He brings rest for the fear, worry, and terror of this world. Amen? Kaya tayo naniniwala na kaya niya tayong pahingayin. Kaya niyang tanggalin ang takot sa buhay natin. Ang worry na yan. Ang terror of this world. Ano ba yung terror? Yung mga nababaltaan natin, lindol, bagyo, tsunami, kung naman yan, hindi ka na matatakot sa mga bagay na yan. Kasi why? You will find rest in the Lord. Amen?